Mariing kinukondena ng mga opisyal ng PDP Laban Party ang rekomendasyon ng House Quad Committee na pagsasampa ng crimes against humanity cases laban sa kanilang mga miyembro na sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senators Bongo at Bato de la Rosa. Ayon sa PDP Laban, politika ang nasa likod ng rekomendasyon ng Quadcom. Samantala may komento naman na ang Pangulong Marcos at DOJ sa issue. Alamin ang buong detalye sa ating balitang A to Z. Tinawag ni PDP Laban President Senator Robin Padilla na political persecution ang rekomendasyon ng House Quad Committee na pagsasampa ng mga kasong crimes against humanity laban sa kanyang mga kaalyadong sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senators Bongo at Bato de la Rosa. Kami po sa PDP, sinasabi namin na isa malaki itong kasinungalingan. Hindi namin matatanggap ng aming chairman na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. December 18, sinabi ng apat na komite ng Kamara na ayon sa kanilang investigasyon, sangkot sina Duterte sa umano'y reward system o pagbabayad para sa bawat drug suspect na mapapatay noong kasagsagan ng gyera kontra droga ng pamahalaan. Kung iniisip po natin na magagawa mo ang gusto mong gawin, na hindi mo sinusunod ang saligang batas dahil nasa kapangyarihan ka, dahil kung sabihin, Mr. Speaker, na matatapos din ang mga bagay na yan. Kaya naman para sa grupong bayan, panahon na para ipaaresto si dating Pangulong Duterte. Hinahamon rin nila ang Marcos Jr. government na makipagtulungan na sa International Criminal Court na nag-iimbestiga rin sa drug war ni Duterte. Titignan pa yan, marami pa kailangan pa i-assess na mabuti kung ano yung maaaring maging kaso. Pero ipinauubaya ni Pangulong Marcos sa Department of Justice ang pagsisiyasat sa Quadcom recommendation. Nakita naman ng lahat ng tao na yung mga resource persons po gave very revealing information and even self-incriminating admissions. So all of this information will now be evaluated. Ayon sa DOJ, posible nilang ipatawag ang mga resource person na humarap sa Quadcom para sa case build-up. Kabilang rito si Duterte. Hindi po kami magfa-file ng any harassment case. But when the evidence warrants, pag meron po tayong sapat na ebidensya, we will hold people accountable. Aabot sa 30,000 katao ang sinasabing namatay sa extrajudicial killings, alinsunod sa umano'y reward system ng drug war ng Duterte administration.